Wow, check engine, patay tayo dyan. Check engine. And good morning mga kahimas. For this vlog, meron tayong Toyota Fortuner engine wash tutorial. Ayan. So ano siya, dugyot. So ano na lang, lagay nyo na lang ng munggo, tutubo na sigurado. Kaya napakarumi niya. Okay, engine wash tutorial para sa mga baguhan, para sa mga beginner na gusto matutong mag engine wash. Ayan, ano nga ba yung mga dapat ingatan dito sa Toyota Fortuner. Ayan, syempre ang kanyang computer box, pinaka main talaga yung computer box. Ayan, so ayan mga kahimas. Okay, syempre dapat yung ingatan na yung kanyang computer box. Andito siya sa loob mga kahimas. Ayan, dito sa loob ang kanyang computer box. So depende po yan sa mga sasakyan mga kahimas. Depende po yan sa mga sasakyan. Andyan ang kanyang computer box. Ayan, maraming klase po ang computer box or design, depende po sa model. Ayan po, maraming harness. Yan po yung kanyang computer box. Ayan, okay, andito sa may ng console box. Diyan. Andiyan siya nakalagay. Ayan, para sa mga baguhan na gusto matutong mag-engine wash. Okay. Andiyan din po yung sa ilalim. Kita rin po sa ilalim yan. Yun nga lang, meron siyang cover. Ayan, binaba ko lang tong kanyang console box para makita niyo yung kanyang computer box. Ayan po, ang kanyang computer box ECU. Okay, Toyota Fortuner, depende po yun sa mga sasakyan. Merong mga sasakyan or unit na ang kanyang computer box ay nasa engine bay nakapwesto. Ayan, diyan minsan nakapwesto, nag-iiba ng pwesto yan, depende nga sa mga sasakyan. Okay, halos same lang siya nung Ford Everest, Ford Ranger na andun yung kanyang computer box. Okay, correct me if I'm wrong, pero nakailang engine wash na ako ng Everest at Fortuner. Andun po yung computer box ng kanyang module computer box. Ayan, napakarumi. So yun, gagamit tayo ng syempre watermark remover para dito sa chrome. Gagamit tayo dyan. Ayan, engine degreaser para sa mga plastic. At sa top coat, gagamit tayo ng degreaser. At ilalim, marumi. Ayan. Okay. Chemical. So meron naman po niya sa online, mga kahimas. Ayan. Saka gagamit din tayo ng aluminum cleaner. Yan, para sa hose. Yan, aluminum cleaner gagamit tayo mamaya. So yan na kayo mga kahimas, maingay dahil may ginagawa rin itong bahay sa kabila. Yan, may ginagawang bahay dito, kaya puro pupok na martilyo. Okay, yan. Ngayon yun, kung gusto nyo linisan yung kanyang filter, ayan, may lock lang naman yan. Tanggalan nyo lang yung lock. Ayan, sa kabila, babaan nyo lang. Ayan, then iangat nyo lang. Okay, ayan, hugutin nyo lang itong filter. Ayan. Ayan, pwede nyo po linisin yan after nyo mag-engine wash. Punasan nyo ng basahan na medyo basa, or linisin nyo maigi. Ayan, then itong kanyang filter pwede nyo i-blower. Okay,
Ayan. Or pwede rin naman yan para sa mga gusto mag DIY, pwede rin naman yan hugasan. Depende sa filter. Okay, merong filter na hindi siya washable or hindi pwedeng hugasan. At yung kanyang plastic cover, ayan. Okay, nagtanggal na ako ng tornilyo. Ayan. May tornilyo yung binalik ko lang para di mawala. Ayan, dalawa. Depende po sa mga sasakyan. Meron mga sasakyan na ang kanyang tawag dito, plastic cover ay dihugot lang. Okay? So ito ay may dalawang tornilyo. Pero syempre mga kaimas, kasama rin yan sa paglilinis. Yeah, harap at likod. Kasama rin po yan. Ayan. So dumi, di ba? Yan, optional kapag mayroong malangis yung kanyang engine, pwede kayong mag-apply ng kerosene or gas. So kung wala kayong gas, pwede naman WD-40 bago kayong mag-spray ng pressure water. Okay? Ayan. Ayan, dugyot mga kahimas. Ayan. Dumi. Okay. So nagkataka po kayo bakit ang makina ay dumudumi ng ganyan. Syempre po yung higop galing dyan. Okay, sa harapan ng grills. Then higupin noong LC. Yan. Higupin niya papunta dyan. Okay. Sa mga baguhan dyan nagtatanong bakit ba lagi nilang dugit yung makina ko. Okay, kahit na madalas akong palinis, dyan po nangyayari yan. Okay, sa grills. Okay, wala po kayong magagawa. Ano po yan, nature, tsaka design po yan ng design po yan ng mga sasakyan. Okay, kaya po open yung grills para po sa radiator, yung pasok ng hangin. Okay, yan, correct me if I'm wrong. Yan, may katanong ka sa akin bakit daw lagi lang may alikabok yung kotse nila. Okay, so normal po yan mga kahimas, pero mahalaga dyan ay syempre yung maingat, kaingatan, di ba? Linis na walang check engine, di ba? Walang problema kahit sa akin magpa-engine wash basta walang check engine na lalabas sa kanyang gauge. Okay, so bago tayo mag-engine wash mga kahimas, ayan, paandarin ko muna bago tayo magtanggal ng negative tsaka positive ng battery. Kapag kasi ako nag-engine wash mga kahimas, ay nag-aalis ako ng positive tsaka negative ng battery. Okay? Kaya para sa mga baguhan, no, mag-aalis ako ng negative muna, then positive. Then kapag ikakabit ko na yung battery niya, unahin ko na yung positive, then negative. Okay? Yung po ituro sa akin ng mga mekaniko. Okay, meron po mga diskarte dyan, tamang diskarte ng pagtanggal ng battery. Unahin nyo yung positive, at unahin nyo yung negative. Yan, pangalawa yung positive. Then kapag inyo na ikakabit, unahin nyo na yung positive, then yung negative. Okay, yan, para sa mga baguhan. Syempre yan, yung kanyang filter, ilak nyo lang, iangat nyo lang pataas yan, ilangin nyo lang pataas. Yan, tutunog naman yan. Okay, depende sa model ng sasakyan. So huwag nyo kalimutan na ilak. Okay, dahil magkukulang yung compress ng hangin pamunta sa manifold. Ayan, yung pasok ng hangin. Kasi naka ready for snorkel. Okay, kaya andyan yung kanya hose, intake hose. Yan, para sa mga baguhan. So paantarin muna natin, tabi muna natin to kanyang plastic cover. Yan. At yun po nga pala mga kahimas doon, meron din nung mga lock. Yan, may mga lock din yan. So tinanggal ko lang para malinis ko na maayos doon dito. Yan. So plastic lock lang naman yan, tox lang yan. Yan. Kulang ng tox eh. Siguro 5 lang itong nakalagay dito. Baka yung mga unang nagtanggal ay hindi kinabit. Ayan, yung mga nagkabit siguro ng busina. Ayan. Sana all. Kaya nagkulang. Siyempre kasama rin sa paglilinis. Ayan. Okay. Ayan, tabi muna natin. Ayan.
Dugyot, di ba? O, gagamit tayo dyan ng chemical. So, bago ang lahat, paandarin muna natin. So, ayan mga kahimas, paandarin muna natin, no? Paandarin muna natin. Okay, push start. Ayan, push start siya. So, make sure na yung kanyang gear ay naka-parking. Okay? Ayan, handbrake. So, push start. Press brake. Ayan. So, ayan mga kahimas, wala siya check engine. Okay, so kailangan mga kahimas, ganyan para ng kalabasan ng na kanyang gauge panel. Okay, yan para nyo naka-indicate. Ayan mga kahimas. So ayan mga kahimas, tanggal na yung kanyang negative tsaka positive ng battery. Okay, tinalian ko lang para hindi siya kumapit dito. Okay, para walang kuryente. Okay, so yun lang yung ating ginawa. Okay, tinanggalan natin dito sa port tuner yung kanyang negative tsaka positive na connection ng battery. So yun lang, wala nang iba pa. Okay, ayan. So mga kailangan natin mga kahima, syempre blower. Okay, pang blower sa mga sensor terminal socket, or kung wala kayong blower, pwede naman air compressor. Okay, pwede po yan para ma-blower ninyo lahat ng mga terminal socket sensor na inyong mga nakikita. Okay, para hindi pagsimula ng check engine, yan, lahat ng sensor na inyong makikita ay blower ninyo ng maayos bago ninyo paandarin. Okay, syempre pressure water. Okay, pang spray sa buong makina, kailangan natin yan. Joy, kung wala kayong joy, pwede naman powder kung wala kayong automatic foam tank machine. Okay, wash mitt, microfiber towel, foam, pwede po yan, pansabon, meron po yun sa mga palengke. Ang paintbrush or detailing brush, kung wala kayo detailing brush, pwede naman ang paintbrush, meron yan sa mga palengke hardware, meron po yan. Siyempre degreaser, ayan, pang apply sa mga plastic, engine degreaser, at mga yan, top coat panel, engine bay, at gagamit tayo ng aluminum cleaner para sa aluminum hose. Gagamit tayo. Okay, syempre mga kahimas, kasama rin yan. Ayan, engine degreaser, gagamit tayo dyan para yan, malibag, diba? Kita nyo naman. Ayan, libag. Okay, so yun mga kahimas, no, kung kayo ay magasabon, ingatan ninyo na maputol yung kanyang mga cable harness. Ayan, ayan, ingatan po ninyo, or mahugot, dahil pwede po yan pagsimulan ng check engine. Ayan, syempre yung kanyang ABS. Ayan, sa kanyang ABS, iwasan niyo na maputol yung kanyang cable wire. Ayan, dahil pag may naputol dyan mga kahimas, ay pwede yan pagsimulan ng labas sa indicate sa gauge ng ABS. Okay, pwede po yan.
So ayan mga kahimas, nakapag-apply na tayo ng engine degreaser sa lahat ng panel. Ayan. Top coat panel, plastic panel, nakapag-apply na tayo. At ang sulok, lahat ng abot. So okay na, looks good. Sa mga chrome, okay na rin. So clean na, so good. Ayan. Meron po niya sa online. Engine degreaser, aluminum cleaner, at chrome watermark remover. Meron po niyan. At syempre, pangunahin mga kahimas, gamit muna kayo ng gloves, face shield, or face mask. Ayan. So lahat okay na. After natin mag-spray ng pressure water, then yung kanya mga langis na maliit na parts ay na-apply na natin ng WD-40 bago tayo mag-spray ng pressure water. So pwede nyo balikan kapag mayroong natira. Okay na. Gamit tayo ng brush, o paint brush, o detailing brush sa lahat ng area. Ayan mga kahimas, engine degreaser, meron po niya sa online. Meron kulay blue, dilaw, green, syempre red, meron po niyan. Pati po ang kanyang brush, meron po niya sa online. Hardware, meron din po. Or palengke. So lahat mga kahimas, lahat ng sulok, pwede nyo applyan ng chemical. So lahat ng abot, okay, ng engine degreaser. Okay, so lahat kailangan ma-applyan para maganda kalabasan ng inyong trabaho. So meron po niya sa online. Ayan, meron din po niyang brush. Syempre, kung wala kayong detailing brush, pwede rin naman paint brush. Sa hood, okay na rin. Hood panel. Malinis na rin siya. Dahil ginamitan natin ng engine degreaser. Ayan, so ano lang tayo mga kahimas, sa insulator na lang. Tayo naman ay maglilinis ng insulator. Ayan, meron po ako niyan sa aking channel para na maglinis ng insulator, hood insulator. Ayan, na hindi gagamit ng pressure water. So aluminum hose, okay na rin. Ayan, timba lang gamit natin pang sabon. Joy lang, pwede rin naman powder. Okay po yun. Ang mahalaga po ay masabon yung buong area at maingatan yung mga terminal socket sensor. Okay, so lahat mga kahimas, kailangan nyo sabunin. Ayan, mga brush. Okay. Bago kayo magsagawa ng pagkasabon, ay degreaser muna per panel.
So eto na mga kahimas yung ating sinagawang engine wash tutorial ng Toyota Fortuner 2018 model. Ayan. Okay. So nakapagkabit na ako ng battery. Ayan. Yung kanyang negative tsaka positive kinabit ko na. Okay, then yung play rings, plastic, kinabit ko na rin, okay na rin. Goods na. Ayan, then lahat ng mga terminal socket sensor, lahat na blower natin na maayos bago tayo nagsalpak ng positive tsaka negative ng battery. Ayan. So, mga kahimas, yan. Ulitin ko, bago kayo magsalpak ng positive tsaka ng negative ng battery, ay unahin ninyo na ma-blower lahat ng mga terminal sockets sensor upang hindi magkaroon ng aberya. Dahil isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng check engine. Okay? Yan, so lahat paikot, kailangan ma-blower ninyo ng maayos. Okay? Yan, lahat ng mga sensor. Ayan, mass airflow sensor. Ayan. Okay? Meron din dyan sensor. Ayan, sensor. So pwede rin yung mga kahimas, kung natatakot kayo, pwede naman one by one plastikin nyo na lang kung kinakabahan kayo. Ayan, okay? Ayan, so looks good na lahat. Then yung kanyang panel, aluminum hose panel. Okay, so goods na rin. Apply natin ng chemical, aluminum cleaner. Top coat panel, okay na rin siya. Puting-puti na rin. Ayan. Plastic, okay na rin. Ayan. Okay na. So, paandarin natin mga kahimas. O tayo susi. Okay. Ayan mga kahimas, paandarin natin. Susi. Dari natin. Baka tayo makapiright. May nag-ano sa kabila. Nagka-practice ng sayaw, mga bata. Siyempre ilaw. Ayan, bago tayo magsagawa ng pagpapaandar. Ayan, kailangan yung kanyang gear ay nasa parking. Okay? Ayan mga kahimas. Ito yung kanyang gauge. Siyempre, press muna natin. Okay. Keyless, push start. At paandar natin. Ayan, press the brake. Start engine. So ayan mga kahimas, wala siyang check engine, no? Magaling. Okay. Lalo ka nilang makukurso na daan. Check engine yung kanyang gauge pa rin na lobas. So same pa rin nung una natin ginawang video. Then yung sign ng park, ano yung mga kahimas, handbrake. Okay? So babaan natin yung handbrake. Ayan. Wala na siya. So iaangat ko ulit yung kanyang handbrake. Ayan. Siyempre yung kanyang sign ng seatbelt. Hindi tayo naka seatbelt. Okay? So ganoon pa rin mga kahimas, ganoon pa rin yung lumabas noong unang video bago tayo magsagawa ng pag-engine wash. So walang check engine na nangyari. Okay? Ayan. Naandar siya. Ayan, baka madala tayo ng copyright sa sa music video sa labas. Ayan, mga kahimas, gagawa ako ng isang sign kung bakit nagkakaroon ng check engine, kung bakit lagi ko sa inyo sinasabi na iwasan ninyo na maputol ang kanyang cable harness wire or mahugot ng kanyang mga terminal socket. Okay, yan po yung mga naging dahilan ng pagkakaroon ng check engine. So maghugot ako ng isang sensor,
mass airflow sensor ang huhugutin ko. Ayan mga kahimas. So patayin muna natin yung kanyang engine. Patayin muna natin. Okay. Ayan. So mga kahimas, popos ko lang muna. Gawa na may copyright sa labas. So ito na mga kahimas, hugot na yung kanyang mass airflow sensor. Okay, sa akin terminal. Ayan. So paandarin natin mga kahimas. Andarin natin. Ayan, para sa mga baguhan, para magkaroon kayo ng mga idea, baga, para makatulong ako sa inyo, hindi lang sa pansariling kapakanan. Okay. So hintayin lang natin. Ayan, press the brake and start the engine. So ayan mga kahimas, may lumabas na sign ng check engine. Okay, ayan. Patandaan, then ayun yung kanyang parang sign ng check engine, yung eroplano. So nag-warning siya sa kabila. Okay, warning sign na mayroong check engine ng inyong makina. At at sa mga, para sa mga car owner, no, sa mga lady car owner o sa mga baguhan ng mga car owner, pwede kayo sumadya kung di nyo alam kung bakit nagkaroon ng check engine. Kung sakali kayo ay mag-DIY ng inyong sasakyan or mag-engine wash, ay kumontak kayo ng mekaniko. Syempre, kumontak kayo ng mekaniko, yung mekaniko na merong scanner. Okay? Or bago kayo kumontak, double check nyo muna yung kanyang mga sensor. So patayin muna natin. Okay, check nyo muna yung kanyang mga sensor, baka nahugot. Check nyo yung kanyang mga cable harness, baka naputol. So nangyari po sa akin yan, naputulan po ako ng cable ng cable, mga kahimas, cable ng alternator, naputulan ako kaya nagkaroon ng check engine. So ayan, at may lumabas pa rin ng check engine, no? May lumabas pa rin siya. So ang gagawin natin mga kahimas ay reset natin yung battery. So tanggalin natin yung negative. Tanggalin natin yung negative ng battery. Ayan. Tanggalin natin. So yun mga kahimas, bago ako magtanggal ng negative ng battery, no, kinabit ko muna yung kanyang mass airflow sensor. Okay? Ayan, sensor kinabit ko muna. At yan, tinanggal ko. Maghintay lang tayo ng 10 to 20 seconds bago tayo ikabit. Okay, baga reset. 10 to 20 seconds. Then pagkakabit natin, start. Okay? So okay na. Bitan natin mga kahimas. So turo lang po sa akin ito ng mekaniko. Mga mekanikong professional syempre. Turo lang sa akin. Kaya salamat sa mga mekaniko dyan. Yan. Kaya para sa mga baguhan ay magtanong kayo sa mga mekaniko. Okay, so pandaran natin. So nakakabit na yung kanyang mass airflow sensor sa aking terminal. Yan, para sa mga baguhan, no. So goods na. Pandaran natin. Alright. Asan yung susi? Ayun. Yan, okay. Then syempre push start. Press muna natin. Hintayin natin lumabas yung kanyang sign. Okay. Pwede na tayo mag-apak sa brake. Then push button. Sana wala ng check engine. Okay. So ayan na mga kahimas, no. Talagang wala ng check engine. Okay. I love you. Ayan, wala pa siya sign ng check engine. Para sa mga baguhan. Ayun mga kahimas, no, at nakita nyo nga yung mga diskarte ko. Salamat sa mga umabot hanggang sa kaduluduluhan nitong tutorial ng Toyota Fortuner engine wash. Yan, shoutout po sa mga viewers, commentators, silent viewers, mga bagong subscriber. Ayan, na lagi nag-aabang ng mga tutorial. Maraming salamat po sa inyo. At para sa mga baguhan, so maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. Ayan mga kahimas, kayo na mismo ang saksi. Okay?
So wala siyang check engine. So kaya ako po lagi sinasabi yun, yung mga ingatan po ninyo mga terminal sa sensor ay nangyari na po sa akin. Kumbaga ano lang ang experience, kaya sinashare ko sa inyo para sa mga baguhan na gusto matuto mag engine wash. Ayan, napakarami sa akin channel ng mga engine wash tutorial. Mamili kayo, bahala kayo dyan. At yun, comment down below. Yun, maraming salamat sa panonood mga kahimas. So kita-kits po tayo sa mga sunod na uploads. Thank you for watching, keep safe and God bless. So bye bye po. We hold it down